Ngayon, sir, sinasabi kasi ng grupo ni Mayor na involved daw sa drugs si Mr. David Maurilio. Siya ho ba kasama sa inyong order of battle sa drugs? No sir, hindi namin lista sa drug personalities ng... So, ibig sabihin, malinis, hindi involved sa drugs itong Yes po, biktima. sir, yes po, sir. Give me a reason bakit hindi si Mayor dapat ang pagbintangan. Hindi ko yung ano, kasi wala akong kinalaman yan, wala akong alam kasi Wala kang kinalaman sa hindi naman ikaw pinagbibintangan yung boss mo. Lagi. Sa ngalan ng patas ng pamamahayag, kailangan makuha natin ng panig si Mayor. Ano? Natutulog si Mayor. Wow! 10:50, tulog si Mayor. Zoom meeting. kanina sir, Opo. tulog pa yon. Kanina pagtawag niya kayo. Pero akala O gising na. Sige, pakigising si Mayor. Sabihin mo tawagan kami para makuha namin yung panig niya. Pwede? Okay sir. Sige sir. Pwede mamaya sa Wanted sa radyo, alas 2, pwede? Sige sir, tawagan ko sir. Pinatay po yung kanyang si Mr. Devin Maurilio sa loob ng bahay nila. Pinasok po ng mga di nakilalang kalalakihan, nakabonet at doon pinagbabarel. Now, bakit si Mayor ang pinagbibintangan ni Mrs.? Ito po yung kanyang kwento. Si Mr. ay nagtatrabaho po sa tanggapan ni Mayor sa mapping department. Now, si Mr. ay mayroong private account. Si Mr. mismo din ang admin. And sa private account na yon, may mga tao nagpapadala ng mga comments tungkol sa lugar na kung saan si Mayor Medina ang alkalde. Mayor Saturnino Medina ng Isabel Leyte. Mayor, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Opo. Magandang hapon. Mayor, gusto lang po namin kunin ang inyong pong panig. Kung pwede ba ako magpakilala muna sa iyo? Sige po, magpakilala po kay Mayor. Last term ko ito dito sa politika. Alam mo ko, galing ako sa serbisyo. Opo. Ang branch of service ko, one of the major services of the armed forces. Second lieutenant ako noong 1964. Okay, Second Lieutenant 1964. Okay, sige po. Saan po kayo? May Navy, Marines, Army, Air Force? Sa PC po ako, PC. Philippine Constabulary, Second Lieutenant. Okay, sige po. Opo. Okay. Opo. Ang first assignment ko po, Hulo-Sulo. Hulo-sulo. Okay. Second lieutenant po ako, 64. Second 64. lieutenant ako noon. Okay. Nang dumating ako doon, na mag-report ako doon, dito ako nag-report, siguro father mo, Major Ramon Tulfo, na very fatherly, Okay. na siyang provincial commander namin. Ganon. Opo. Sige po. Oh, okay? Okay. So, very fatherly yung tao na yon. Napakabait sa mga tao. Napakabait ng tatay ko. Okay po. Opo. Okay? Yes, sir. Para makilala mo naman ako. Sige po. Okay lang po. Sige po. Nakikilala ko na po kayo, sir. Dahan-dahan. Base po sa mga kwento ninyo. Sige po. I am 76 years. Opo. Ano gusto niyo tawag ko sa inyo, sir? Teniente o mayor? Ano po mas preferred niyo na tawag ko sa inyo? Kung ngayon, mayor ako eh. Mayor na lang. Sige po. Okay. Mayor, sige po. Para malaman mo rin paano ako nag-mayor dito. Paano ka naging mayor? Paano po? Okay. Ganito rin, na mag-retire ako ng 2001 as a general, no? General? Naging general po kayo? Okay. So from second lieutenant, naging general kayo. Second lieutenant, naging first lieutenant, captain, major, colonel, general? Opo, 2 beses po ako pinromote in the field ni late President Marcos. Aha. Okay. Ano po kayo? One-star general, major general, lieutenant general, full-fledged Isa general? po, isa lang. Ano Pero po? ang nire-receive Brigadier general, ko na brigadier general. Opo, pero ang nire-receive ko ng pension for ito star. For purposes of retirement. Naging major general po kayo? Sa kwan lang yun. Sa pension lamang yun at saka sa kwan. Teka muna, nag-retire kayo bilang brigadier general. Opo. And then, yung salary grade nyo, dahil one step up dapat pag nag-retire, naging major. One rank higher yun. Right. One step, one rank higher. Retirement But anyway, general, mayor, teniente, sir, napapalayo tayo. Ang issue dito, sir, is kukunin ko yung panig ninyo tungkol dito sa pagbibintang na kayo umano ang may kinalaman sa pagkamatay ni Mr. Maurilio. Hindi po tungkol sa buhay ninyo. Mayor, mawalang galang na po, sir. Yung isang araw, lumihis muna tayo sandali. Bakit Yung po? isang araw, Sir, baka maubusan tayo ng oras. Baka po pwedeng direct to the point na lang. General, teniente, mayor, sir. Malaman ko nga yan, nung malaman ko, nag-release ako ng statement ko. Apa. Okay? So, sinabi ko, napabayaan natin ang investigating agency na mag-iimbestiga to ferret out the truth. Yan ang sabi ko. Mayor, pakisagot lang po, Mayor. Meron ba kayong kinalaman o wala doon sa pagkamatay ni Mr. Maurilio? Wala. Wala. Good. Now,
Ito ngayon, Mayor, yung questions. Number one, totoo ba, Mayor, na binugbog nyo siya, pinatawag siya sa inyong tanggapan at binugbog nyo siya and that led to him resigning from his post? Ganito ang pangyayari niyan, okay? Sometime middle of last year, nagpe-paperwork ako sa opisina. Okay. Paperwork. Dahil napakarami kong paperwork, pinatawag ko siya. Maraming paperwork. Sobrang dami po. Sa aking conference room. Mataas yung conference room na conference room ko. Mataas. Gaano kataas, sir? First floor, second floor, third floor? Mga more than 20 feet eh. 20 feet. More or less. Nakaupo ako. Give and take, 20 feet. Sige po. Mayor, pwede bang pakibilis konting fast forward, Mayor, sir? Mayor, baka pwede. Marami pang nakapilang gusto magreklamo sa amin, Mayor. Baka pwede naman, Mayor, bilis-bilisan natin. So, hindi niyo po binugbog. Paano po ito medical certificate, Mayor? Yung medical certificate, alam mo, nagulat nga ako na lumabas yan. Dahil, teka muna, no, nagre-resign siya. Tinanong ko, ano bang rason at magre-resign ka? Okay. Ayaw siya magsalita. So sabi ko sa kanya, hindi ko pipirmahan ito kung hindi mo sasabihin sa akin na dahilan. Okay. Ang dahilan daw, Mayor, ay sapagkat kayo po ay binabash sa kanyang private account at nagalit po kayo, bakit siya nalusutan at hindi niya agad na-delete, kaya siya po inabugbog. Hindi ba ganun yun, Mayor, sir? Hindi totoo yan. Paano naman? A 76-year-old man, magbubugbog ng isang 5'10" ang height, napakalaking tao. Okay, sige, sandal po, Mayor. Sandal po, Mayor. Mrs. Morillo. Yes po. 5'10" daw si Mr. at 76 years old na itong si Mayor, short of saying thunders na siya, bakit siya mambubugbog na mas bata sa kanya at mas matangkad? Sir, kahit sino pong tao po, kahit pa anong tangkad po yan, kung mayor po ang bubugbog sa kanya, syempre po ang respeto, hindi po yun mawawala. Kasi nga po, siya yung mayor ng Isabel namin. Huwag niyo pong sabihin na sila lang dalawa kasi andyan po sa medical po, sa blatter po, na 5 po sila lahat. 7 po pala. Okay. Andyan po si Sir Greg, Sir Elio. Okay. Andyan din po si Engineer Luz Conciliado, si Princeton, na yung secretary niya, si Mark Medina, anak niya, si Joel de la Serna. Okay. Huwag niyo pong sabihin, sir, na sila lang dalawa kasi hindi po totoo yan. Okay, anyway, in short, Mayor, ang ibig niya sabihin, kahit pa sabihin natin 6-footer siya o 7-footer at kayo po ay 5 feet lang tall, hindi siya lalaban at papayagan niya mabugbog mo siya sapagkat bilang mataas na respeto sa inyo, bilang mayor, then wala siya magagawa. He will not and never na siya ay lalaban at gumanti sa inyong mga pananakit sa kanya. Yun po yung ibig sabihin ni Mrs. Morillo, which makes sense to me. Now, Mayor, ang tanong po, Mayor, kasi po, nung kinunando kayo ng statement sa mga interview, ang dahilan daw ng pagkamatay ni Mr. Morillo, ayon po sa inyo, ay dahil sa drugs? Para po sa inyo, Mayor, siyempre, dati yung tauhan to, Mayor. Ano po sa palagay niyo po ang reason ng pagkamatay ni Mr. Morillo? Pangungunahan natin ang pulis. Ang pulis ang ating tanungin na nag-iimbestiga siya. Hindi, pero Mayor, meron daw ata kayong sinabi na may kinalaman sa drugs. Did you say that? I said under monitoring yan ng intelligence community. Okay, sandali po, Mayor. Kausap po namin kanina, Mayor, yung mismong chief of police ninyo. Sabi niya, wala raw po sa kanilang listahan si Mr. Morillo na bilang binabantayan dahil sa suspetsya na siya po ay involved sa drugs. Isa po yan. Pangalawa, Mayor, tinawagan po namin kanina yung PDEA, si Agent Cleveland Villamor, at sinabi niya wala din po daw sa kanilang listahan sa PDEA na itong si Mr. Morillo ay nasa watch list nila. Anong intelligence report po yung pinanggagalingan ng sinasabi niyo ngayon, Mayor? Nasa serbisyo pa ako, meron kaming tinatawag na MIG, Military Intelligence Group. Grupo yan, lahat member MISG. Okay, Odette, tawagan yung ISAF. Sandali po, Mayor, ha? Tawagan mo yung AFP. Sige, Mayor, tatawagan ko yung ISAF. Pero, Mayor, pagdating po sa drugs, ang frontliner talaga dito, ang nasa frontline sa pagtutugis ng mga drug lord at drug addict, hindi po yung military, kundi PDEA and PNP. Di ho ba, Mayor, you agree? Agent Cleveland Villamor, Provincial Officer ng PDEA. Agent Villamor, Yes, sir. po. Yes po, sir. Nasa watchlist niyo ba itong si Devin Maurilio? Hindi po, sir. Wala po sa lista namin, sir. At saka, within that span of time na nangyari, wala pong coordination from Isabel doon sa region po namin. Okay. Kasi pag may anti-drug operation kasi yan, sir, Apo. tumatawag yan sa akin. If ever na may anti-drug operation yung area ko, lahat ng mga municipality na kagod ko. Sino pong tumatawag sa inyo, sir, agent? Yung regional office po, sir. Okay. So very clear, wala po sa listahan ninyo itong si Mr. Morillo, itong Diponto, na siya involved sa drugs o nasa watchlist ninyo. Tama, sir? Wala po, sir, kasi tinawag ko po sa Intel Division namin, wala po siya. Hindi po Okay, nakalista sige. doon. Thank you po, Agent Villamor, sir.
pakinggan niyo po ito, Mayor. Chairwoman Edeline Maraveles, Barangay Santo Rosario, Isabel Leyte. Chairwoman, magandang hapon po. Yes po, sir. Magandang hapon po. Kayo na po na-interview tungkol po dun sa kaso ng pagkamatay ni Mr. Murillo. Right after the interview, kayo po nakatanggap ng mga pagbabanta? Is that right? Yes po. Actually, si Devin Maurilio is my cousin. Aha. Those time po na-interview ako ng balita from Tacloban, sinalaysay ko po lahat nung nangyari nung last year na nangyari kay Devin last August 5. Opo. Lahat po ng sinasabi ko, sir, totoo po. Isip po punong barangay ng Barangay Santo Rosario, sinasabi ko po lahat at tumatayo po ako sa totoo dahil alam lahat ng tao yan. Ano po yung nasabi niyo doon sa interview, ma'am, na dahilan para kayo makatanggap ng banta right after that interview? Kasi po, na-interview ako noon na nasabi ko po na si Mayor John Medina ang nagbugbog sa pinsan ko. Okay. Ayun. At dahil dyan, makatanggap kayo ng banta. After 3 days po, tas naglabas din po siya ng letter, June 29, from Office of the Mayor. Sabi po niya sa letter dito na so hasty and called for an unfair speculation and insinuation have no room daw po in this civilized community and society where we hold the democratic tenet that one is innocent until proven guilty. That's true. I agree. One is innocent until proven guilty in the court of law. Tama po yan. Mayor, mabalik tayo. Isa na lang po, Mayor. Mabilis lang to. Saan niyo po kinuha yung idea na ito pong si Mr. Murillo ay napatay dahil involved sa drugs? Where did you get that idea? Alam mo, sir? maraming mga anonymous text sa akin na dumarating. Anonymous text. Ang taong So, Mayor, bayan- kung ako po ay magpadala ng anonymous text sa iyo na nagsasabing, hoy, ikaw ay corrupt. So, paniniwalaan mo? Kaya yan, under monitoring yung tao na yan. Mayor, kasasabi nga lang po ng PNP at saka ng PDEA, hindi. Ngayon, tinatawagan po namin yung isa. Maaring hindi alam nila. Pero alam yan ng mga local na mga tao dahil Mayor, ang pagdadala authority ay yung police at PDEA at ngayon tinatawagan na namin yung ISAP, okay? Now, paano pag sinabi ng ISAP, wala pa rin sa listahan nila? Anong gagawin mo? Anong gagawin natin? kung yan ang sinabi nila pero nasa local pa yan. Sino pong local? Nasa local authorities yan. Who is the local authorities? Who are they? Alam mo, ang mayor... Sandali po, local authorities. Who are the local authorities? Di ba yung PNP? Yes, about peace and order. O kaya nga, peace and order, PNP, PDEA. O, sinasabi na anong gusto mo, Tama United yun, Nations? Tama ka. O, di ba, Mayor? Yes. Kasi, Mayor, using drugs is a convenient excuse na para yung dapat na mapagbintangan, hindi na mapagbibintangan. Basta ginagawa namin dito to preserve. Alam mo, itong Isabel, napakadilim noon. May pinatay dito ng 6 na tao, ni-rape muna, gang rape. Pagkatapos, pinatay nila yung tao, si Lisil Corsilles. Sir, ano kinalaman yan, gang rape na yan sa pagkamatay ni Mr. Maurilio? Hindi, sinasabi ko lang sa iyo, ang sitwasyon dito noon. Okay. Siyempre naman, kung ang mayor walang gagawin sa peace and order, paano ka naman pinilagay ka rito? Opo, dapat nga talaga, Mayor, may gagawin kayo. Opo, para naman magamit naman yung pakinabang ng taong bayan sa inyo na nagboto sa inyo. Dapat talaga meron kayong gawin. Tama kayo doon. I agree with you. Ang ibig ko sabihin na merong gagawin, kailangan ang mga taong bayan mismo ang magsabi kung sino yung mga tao na yan. Hindi ako. Pero Mayor, hindi pwedeng sabihin mo, kasi yung police, wala na, at saka yung PDEA, sabihin, wala sa drug watch list. Ang sinasabi mo kasi, may mga nagte-text, kaya nga sabi ko sa iyo, paano kung may magte-text sa iyo ngayon na sinasabing ikaw ay corrupt, maniniwala ka? Alam mo lahat yan, ini-evaluate yan to make it into intelligence before it became Kaya nga, intelligence. Mayor, ini-evaluate yan, kaya nga wala nga sa evaluation ng PNP at PDEA. Sa local government. Sino po local government? Sino po? Si Siyempre, DLG? ako ang mayor. So, ako ang head. So, ng ibig local sabihin, ikaw ang government. gumagawa ng evaluation? Hindi ako. Oh, sabi mo local, so LGU. Alam mo yan, may mga tao... Sir, ang credible lamang po na makapaggawa ng evaluation, intelligence ay yung PNP and PDEA because they have that expertise. Meron silang kakayahan na para talagang hanapin, tukuyin because marami silang mga assets at they can even go underground hanggang sa dumating doon sa punto, ma-infiltrate nila yung operation ng mga drug lords at malalaman kung sino-sino mga membro noon, sino-sino mga pusher. Not the local government, not the mayor. Of course. Tama yun, sabi mo. Tama ka, Ro. Okay, thank you po. Colonel Rodelio Samson, PD Leyte, PNP. Colonel Samson, sir. Yes po.
We're not going anywhere. Dito po sa interview kay Mayor, kinukuha ko po yung side ni Mayor. Colonel, kanina nag-usap na tayo. So Colonel, pakibilisan po yung investigasyon ninyo dun sa kaso ni Mr. Morillo. Ano na po, Colonel? Meron na kayong bagong development? Sir, ongoing po yung ngayon, yung pag-check ng mga CCTV. Nasa area yung mga investigador natin. Saka mayroon tayong isang witness na pinanghawakan na pwedeng magturo sa mga ganyan. Ay, salamat po. Colonel, bago ko makalimutan, ito pong pamilya ng biktima, binabantaan po, Colonel, meron talagang a clear and present danger against their life dahil meron na pong prueba na pinatay na ngayong mister at saka yung kanyang isang anak, itong si Miss Morillo, inambush, buti na lang at hindi po natuluyan. At maging itong si chairwoman nila ay pinagbabantaan din. Colonel, pwede kami mag-request na bigyan po ng seguridad ito pong si Mrs. Morillo, ito pong Mrs. ng biktima? Yes, sir. Actually, mayroon ako instruction kanina. After tayo nag-usap kayo umaga na padalan ng security yung pamilya, sir. Ay, salamat, Colonel. Sobra, thank you, Colonel. Okay, sige po, Colonel. Asahan po namin yung Colonel. Today, Colonel, mapapadala ng seguridad. And then yung investigation po, patuloy nyo. So, meron po palang witness. At yung witness na yun, Colonel, malaking bagay sa kaso na para masolve. Opo, yun po yung magiging daan para masolve yung kaso. Pakisecure po yung witness nyo po, Colonel, ha? Opo, sir. Opo, sir. Thank you po, Colonel. Colonel Samson, mabuhay po kay Colonel. Babalikan po Thank you namin po, kayo sir. next week, Colonel, ha? Opo, sir. Sige po, sir. Thank you po, Colonel. Isa na lamang po, Teniente, General, Mayor, isa na lang po tanong. Willing ho ba kayo magpa-lie detector test? Oo, Okay po. okay. O sige po. Pupunta po kami dyan next week. Magdadala po kami ng machine. Truth verifier. Pupunta po kami dyan para isalang po kayo sa lie detector test. Kasama na po si Mrs. para wala kang masabi sa amin para makita mo na patas kami. Okay, ipapalay detector test namin kay pati si Mrs. Okay sa'yo? Yes. Schedule mo Monday. Monday. Sige po. Kukuha lang po kami ng mga permit and then darating po kami dyan kasama yung truth verifier para lie detector test kayo. Sige po, Mayor. Okay? Sige, okay. Okay. Maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Teniente, General, Mayor. Maraming salamat. Ito na. Chinek po namin kay Lieutenant Colonel Romeo Maranya, Chief Personal Intelligence Service, Armed Forces of the Philippines ng ISAF. Ito na po. Kataas-taasan sa Intelligence Service ng Armed Forces, ng ISAF. Okay. Sabi po ni Colonel, wala raw po sa listahan. Wala raw po sa watch list ng ISAF ang pangalan ni Mr. Morillo. Ayan. Maliwanag. Kasi sabi niya military, MISG. Alam ko MISG, Metrocom yan eh. Tama. MISG, panahon ni Marcos, Metrocom Intelligence Service Group. I think, tama. So, wala sa PNP, wala sa PDEA, wala sa AFP, kaya bumalik si Mayor doon sa local. Well, yung local din natin abot. Mrs. Morillo, Po, kausap ko lang po, kanina si Colonel, narinig nyo naman po, magpapadala na po dyan ngayon yung office po ng Provincial Director na mga police para po i-secure inyong kaligtasan. opo, kasi lalo na po yung panganay ko pong anak, sir, kasi sinabi niya kasi na nakita niya daw po yung gunman. So ma'am, hindi namin sasabihin yung security arrangement ha. Off-air ma'am, kakausapin namin kayo para doon sa security arrangement at makakausap niyo po mismo si Colonel, yung PD, off-air. Tanong ko lang po, sir. Ma'am, Hindi po ba pwedeng makasuhan si Mayor nun, sir? Sinabi niya na related sa drugs yung asawa ko? okay. Tanungin natin si Atty. Garrett kung pwede yun. Atty. Garrett Tungol, magandang hapon. Yes, magandang hapon, sir. Okay, maganda nga itong tanong ni Mrs. Morillo. Pwede bang kasuhan itong si Mayor dahil pinapakalat niya na kaya namatay si Mr. Morillo ay dahil involved sa drugs at maring mga vigilante or military or PNP or AFP na galit sa drugs ang pumatay kay Mr. Morillo? May libel case ba doon? Yes, sir. No, actually, ito yung isa sa mga instances na gustong-gusto kong subukan sa korte to kasi under our libel laws nakasulat nga doon na ang libel includes yung mga nakakasira ng reputasyon even ng isang taong patay na. Ang pag-term po ng batas natin, any malicious nga na imputation that blackens the memory of one who is dead. Dito po, there is no other parang there's no other result na masisira ang pangalan mo pag sinabi na related ang inyong death due to drugs. So, pwede, Sir Rafi, it's clear in our revised penal code na libelous yung sinabi ni Mayor. Pwede po nating i-file doon. So, actually right now, anywhere in the Philippines na in-access yung libelous material, pwede po. Actually, live tayo ngayon sa FB at saka sa YT. Ayan, yes. So, sir. hindi natin kailangan pa ma-upload to. Ngayon mismo pwede na gamitin to dahil live tayo. Yes, tama po, Sir Rafi. Sasabihin po natin na dito natin sa QC Final dahil dito ko po nakita ang paninira sa pangalan ng yumao kong
father or yumao kong pinsan or ganyan, pwede na po. Okay. Good. Mrs. Maurilio, willing ho ba kayo pumunta sa Manila? Ako po mag-sponsor. Opo. Tirahan nyo and all. At dito kayo magsampa ng kaso sa Quezon City ng libel against Mayor? Opo. Okay. Opo. Sige po. Huwag niyo ibaba ang telepono, ma'am. Gagawa tayo ng strategy na mapipick up namin kayo dyan safe. Madadala kayo rito. At dito, ma'am, hanap tayo ng maayos na lugar at dito kami magsampa ng kaso against Mayor. Okay? Yes po. Sige, Salamat ma'am. po. Stay put lang kayo, ma'am. Kakausapin namin kayo at maging ako kakausapin kita. Okay? Opo. Sige. Thank you po, ma'am. Salamat po. Thank you Okay. Pero tuloy pa natin lie detector test. I hope hindi ata si Mayor. Okay? Opo. Tingnan natin. Schedule nyo. Sa Truth Verify po, opo. Truth by fire. Okay.